Nung ako po naging security guard, minsan, 2 buwan, wala kaming sahod. Bakit? Ganun ang agency boss eh. Pinaprocess kasi yan matagal pagka-gobyerno ang kliyente. Doon kami nakatira sa bundok, walang kuryente. Pagkahapon, galing sa eskwela, pupunta ako ng ilog, sisisirin ko yung mga suso. Yun yung magiging ulam namin kinahaponan. Nung ako po naging security guard, lagi ako nakikinig ng radyo. Nagkaroon ako ng guts, pumunta ako sa isang radio station. 4 a.m. umaalis na ako. Ilang araw yun? Umabot yun ng mga 3 months. Andun ako sa radio station. Walang sweldo yun? Wala, hindi ko inisip ang sweldo that time. Ang sa akin lang, boss, bigyan lang ako ng opportunity. Para ka umasenso, ang unang kapital na meron ka is lakas ng loob. Binigay yun ng Diyos. And probably that's the reason why you have this very successful business. Paano magkakatotoo ang pangarap sa isang salita? Pananalig. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boso. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang hatid sa inyo ng RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. At ngayon, kasama ko ang isa sa pinakamagaling na negosyante dito sa Davao City. Yun o, so nandito tayo sa Davao mga boss. Siya po ang may-ari ng Hiyang International Corporation na sikat na gumagawa ng mga produktong pangpaganda dito sa Davao City. Walang iba, Boss Jake Paharilyaga. Welcome, boss! Hello, boss. Maraming salamat sa pagkakataong ito at pag-usap namin kayo. Kamusta ang pamumuhay dito sa Davao, Boss Jake? Mabuti naman po. Anong malaking difference ng Davao and Manila? As I've heard from people coming from Metro Manila, Davao ay peaceful city. Yes. Magandang magnegosyo. Napakalaki ng market ng Davao pero iilan lamang po ang nagninegosyo pa. Very seldom I've heard na may nagmamanufacture ng produkto sa Davao. Paano nyo at bakit nyo naisip na mag-manufacture kayo dito sa Davao in spite na halos lahat ng manufacturer sa Manila? Yun yung nakita namin opportunity na kapag magmamanufacture kami instead of magpapagawa lamang kami sa Metro Manila, yung mga nagmamarket o naging distributor ng mga cosmetic products hindi nakukuha sa Luzon. Dito na manggagaling yung product, even yung mga kalapit probinsya natin, yung costing niya hindi na ganun kalaki. Napakadali niyang i-reach yung mga city within the Mindanao Peninsula like Cagayan de Oro, General Santos, Zamboanga, Butuan. So lahat yan mararating nyo at maaabot ninyo. Yes po. Can you also market in Visayas region? Yes po, meron din kaming mga ginagawa namin ng product coming from Visayas. Yes. Ang maganda kasi may barko na coming from Cagayan de Oro going to Visayas. Mas mabilis yung transport kaysa sa from Manila. Bihira kasi nakakaisip niyan. And alam ko, maraming mga negosyante dito sa Mindanao na hindi nila alam na may manufacturer pala ng skincare product dito sa Davao. Bakit magaling kang magnegosyo? Ano ang background ni Jake? Itong cosmetics kasi boss, ako po ay dating radio personality, DJ po ako sa Davao dati. Kami po mismo nagpo-promote ng mga product na coming from Luzon, binibigyan kami nila ng talent fee. Ngayon, nakita namin yung growth. Doon kami na-amaze na ganito pala kalaki yung cosmetic industry. Nagkaroon ako ng idea na why not subukan ko rin. In just 6 months time, talaga nakita namin yung turnout ng negosyo. Namulat yung isip mo na why not ako magbukas ako ng sarili kong kumpanya? Kasi hindi lang iisang product ini-endorse namin dati. Even dito sa Davao, homegrown brand Yes. na nagpe-penetrate na all over the Philippines. Doon ako nagkaroon ng idea na what if meron akong sariling product, ako pa mismo magmamarket at the same time ako pa mismo gumagawa. Pero sino ka bilang pagkabata mo? Sino si Jake? Mula tayo sa kahirapan, boss. Taga-probinsya din. No? Saan? Nabunturan, Davao de Oro. Lumaki ako sa aking mga lolo't lola dahil yung aking mga magulang ay hiwalay din. 3 years old lang kami. Nung ako po ay iniwan, yung aking kapatid ay 6 months old. Bakit? Alam ko lang dahil hindi sila magkasundo ng aking magulang kaya iniwan kami. Doon kami nakatira sa bundok, walang kuryente, kinakain sa araw-araw yung saging, kamuting kahoy, yung mga ganong bagay na ikinamulat ko na ayaw ko nang i-transfer yung ganong sitwasyon doon sa mga magiging anak ko. Pagkahapon, galing sa eskwela, pupunta ako ng ilog, sisisirin ko yung mga suso. Yun yung magiging ulam namin kinahaponan. Lalagyan nyo lang malunggay, walang kanin, balanghoy o kamuting kahoy. Yung kamote, yun yung pagkain namin sa gabi. Kinabukasan, ganun rin ang kakainin namin. Ang mas masakit pa niyan, wala ka sa piling ng mga magulang. Yun, boss. Bakit kayo pinaubaya lang sa lola't lolo? Yung nanay ko, nananarabaho dito sa Davao. Tinanggap ko na lang yung sitwasyon namin ng pamilya. Pero andun ako sa punto ng buhay ko at that time. At that very young age, I was 8 years old at that time. Pero
buo na sa isip ko eh. Na? Hindi pwede akong dito lang. Bata pala ako, boss, meron na akong mga na-foresee. Sa murang edad, naiintindihan mo na kailangan mong umasenso. Kailangan kong umangat, kailangan kong umalis dito dahil hindi pwedeng tumanda silang ganito lang ang kalagayan nila. Magtitiis na lang kami sa kamote, balanghoy, kung ano-ano yung mga dahon na niluluto namin. Lalagyan lang ng suka, kamatis, sili, kung ano lang pagkain namin sa buhay. Hindi pwedeng ganun, boss. Nag-aral ako ng maigi, boss, pero hindi ako ganun kagaling sa eskwela. Paano mo nasabi? Simulat sa pool, wala akong natanggap na award galing sa eskwela. I'm just an average student. As time goes by, nag-high school ka sa Nabunturan din. Dito na sa Davao. Davao City. Yes, Saan ka po. nag-high school? Sa tibong ko. Nung ako po ay nakagraduate na ng high school, pumapasok na ako ng mga trabaho. High school pa lang, working student ka na? Pandesal boy. Gumigising ako ng 3:30 a.m. para maunahan ko yung ibang mga pandesal boy sa lugar kung saan kami nagbebenta ng product. Alas 4 ng hapon, magkukonduktor ako, 2 round trip. Bibigyan ako minsan ng driver ng 15, 20 pesos. Masaya na ako nun kasi may baon ako kinabukasan. At that time, kasama mo ng parents mo, nasa lola ka pa rin. Nung dito na ako sa Davao, dito na ako tumira sa nanay ko na may pamilya na rin. Pero at that time, nag-iisip na rin ako ng sariling diskarte kasi ayaw ko nga manghingi, boss. Kasi ayaw ko yung nagkakaroon ako ng sama ng loob kapag hindi nabibigyan. Nag-iipon ako ng pera pang-enroll. Ikaw nagpa-aral sa Ako sarili mo? nagparal high school pa lang. After kong mag-high school, pumasok ako sa mga food chains, service crew. After nun, yung tsuhin ko naman ay nakapasok bilang supervisor ng security agency. Kinuha niya ako bilang security guard. Nung ako po yung naging security guard, doon ako nagkaroon ng pagkakataong mag-aral. Pero hindi natuloy yun, boss, dahil nga yung security guard na buhay, minsan, 2 buwan, wala kaming sahod. Bakit? Ganun ang agency, boss eh. Pinaprocess kasi yan matagal pagka-gobyerno ang kliyente. Nahinto talaga ako sa pag-aaral. Nung ako nagwardya, lagi akong nakikinig ng radyo dahil nga graveyard ako. Oh, yun ang libangan eh. Hanggang sa ginagaya ko na yung boses ng DJ sa radyo. Walang sweldo, 9 to 10, pero hindi nagbabago yung oras ko. Hanggang sa bigyan ako ng pagkakataon. Ilagay kita ng prime time. Alas 6 ng gabi hanggang alas 9. May sweldo ka na. Doon na nagbago ang buhay ko. Yun ang nagpa-aral sa akin. Nakapagtapos ako ng college. Anong tinapos mo? Bachelor of Science, Business Administration, Marketing Management. Hanggang sa na-link na ako sa negosyo. Kasi doon ko natutunan lahat nung ako po'y nasa broadcast. Can you do a sample? Sample lang. Good morning, good afternoon, good evening. Samahan nyo kami sa programang RDR Talks. Abangan, alas 8 ng gabi. Yun, ang galing. Alam mo, boss, no? Pinapakinggan ko yung storya mo, kaya hindi ako umiimik kanina na naikukwento mo ng magaang sa akin to. Gusto kong ma-realize ng mga viewers natin ngayon is yung mahirap nagiging madali kung positibo ang perspektibo mo sa buhay. Subjective ang pagiging mahirap. Pero kung eager ka talaga at kung disiplinado ka, yung mahirap magiging madali. Para ka umasenso, ang unang kapital na meron ka is lakas at lakas ng loob. You can achieve whatever you want in life. Totoo. Sa palagay mo, bakit ka ginawang ganyan ng Diyos? Ang Diyos kasi pagka nakita niya yung kagustuhan mong umalis dyan, kagustuhan mong makaalis sa kapobrehon, tawirin mo lang yan. Kasi naramdaman ko yan ngayon, boss. Kung ginawa ng buhay ngayon, boss, andyan na, binigay na ng Diyos. Kapag pinipikit ko ang mata ko, lagi kong iniisip, makasuot ako ng toga. At the age of 30, binigay yon ng Diyos. Kaya narating ko ang buhay na ito ngayon. Dahil naniniwala ka na representasyon ka na kapag ka ginawa mo ng mainam at hindi ka namuhay sa kasalanan, pagpapalayo. Sisikapin mong sundin ang kalooban ng Diyos. One basic principle, boss. Ang mali, mali. Ang tama, tama. Pagka nakagawa ka ng mali, wag mo nang pangituranan. Kaya hindi nag-grow ang tao kasi pinapangituranan ang mali. Pagka tamang ginagawa mo, lagi mo lang iisipin, ang ending niyan, tama rin. Okay. Ang kumpanya namin ngayon, boss, hindi mo man lang itatanong, pero may 4 akong korporasyon ngayon. May sarili na kaming radio station. The reason why many people fail because they keep on blaming other people. They keep on blaming their situation in life. Pero hindi nila nakikita na kailangan pala pag umasenso ka na natutunan ko sa'yo, dapat accountable ka sa sarili mo. And probably that's the reason why you have this very successful business. Totoo. Na-inspire ako sa'yo, Jay. Thank you so much for that. All of our viewers to realize na kung ikaw ay isang OFW, kung ikaw ay isang negosyante ngayon, kung ikaw ay isang normal na nagtatrabaho sa buhay, napakaraming mga challenges ng buhay. Always remember that pinagkalooban tayo ng napakamahiwagang isip. Subukin mo yung mga magagandang bagay na pwedeng magbigay ng mga biyaya sa'yo at ipagkakaloob sa'yo. Walang isinulat ang Diyos sa Biblia, boss, na hindi nangyayari. Pero may requirement ng Diyos. Magpakabuti ka, sundin mo ang kalooban niya. Sa negosyo, boss, wag mo lang haluan ng kalukuhan yung pagninegosyo. Sigurado yan. Mahirap na tayo. Ano pa bang mawawala? Wag mo na lang gawa ng kalukuhan. At biyaya sa'yo yun, yung pagiging wala. Kasi meron kang pagkakataon na palakasin ang sarili mo at magsumikap ka. Totoo, boss. Diyan huhubog yung pagkatao mo. Yung mga obstacle, yung painful stories behind ng mga success stories, hindi yan para hamakin ka or ipahama ka ng Diyos. Yan ang bubuo ng pagkatao mo. Napaka life-changing ng sinabi mo na yan. In spite of the fact
na maraming nakikinig at nanonood ngayon na talagang sobrang hirap ng nirananas nila sa buhay. Yun pala ang kukumpleto sa kanila, yung experience nila ngayon. Lahat ng successful na tao, laging sinasabi, pagdaanan nyo yan, harapin nyo. Correct. Kasi lahat ng bagay, boss, kung saan kami ngayon, nilampasan lang namin lahat ng obstacles. Ano na ang mga na-provide sa'yo ng pagiging porsigido mo sa buhay? May sarili na kaming bahay, boss. Sasakyan. May 12 na akong sasakyan. Ginagamit yun sa negosyo lang. Negosyo lahat. Ano pa? May 2 kaming radio station. Meron kaming aesthetic clinic. Meron kaming laboratorio for cosmetic products. Lahat ng yun, boss. Kung babalikan natin yung istorya mo kanina na isang batang iniwan ng mga magulang, ano ang sasabihin mo doon sa batang ikaw ngayon? Buti na lang ipinagpatuloy mo. Buti na lang nang hawak ka sa salita at pangako ng Diyos. Mas pinili mong bahala na masaktan today basta may bukas naghihintay para sa atin. At maraming salamat sa iyo dahil sa itinawid mo. Andito na ang sarili ko ngayon. Pwede ko nang mapag-aral ng maayos ang mga anak ko. Naputol yung sumpa ng kahirapan ng buhay namin. At sa mga susunod na salinglahi ko, ituturo yun ng mga anak ko kung ano yung disiplinang ginawa ng kanilang ama. Kayang-kaya nyo. Thank you so much. And I know yung mga nanonood ng video na to, no, na i-inspire sila. Gusto nilang abutin ang mga pangarap. Boss Jake, paano magkakatotoo ang pangarap sa isang salita? Pananalig. Very good. For you to become successful, you have to take that leap of faith that you will be successful. Maraming salamat, Boss Jake. And of course, ano ang oportunidad na inilaan mo sa mga viewers natin ngayon? Dahil nga, nandyan kami sa cosmetic industry, meron kayong pagkakataon na kahit hindi naman kayo ganun kalaki yung capital, nag-o-offer kami ng rebranding. Yung mga followers ko na taga Mindanao or taga Visayas, instead na mag-resell kayo ng product, why not gumawa kayo ng sarili nyong produkto, line of product? Yes. Uy, ang ganda niyan ha. Ibig sabihin naka-under sa brand nila. Yes. Paano FDA approval? Tutulungan namin sila. Paano yung mga business permit? Sa kanila yon. Pero tutulungan namin. May guidance. Guidance. Paano yung mga program, yung paano nila ibebenta ito? May guidance ba kayo? Yan yung bagay, boss, na tuturuan namin kayo ng tamang sistema. Ano mga produkto ang pwede nilang buksan? Sabon, ano pa? Lotions, creams, toners, anything about cosmetics, boss. O alimbawa, may commercial establishment ako, meron akong salon, pwede ba akong gumawa ng sarili kong brand ng shampoo, ganon? Pwede, boss. Mayroon ka naisip na brand, at least matutulungan ka namin. Ang maganda lang dito, boss, kasi hindi na sila mamumuhunan ng ganong kalaki. Tutulungan namin sila makapagsimula ng maliit na puhunan. Paano sila mag-i-inquire sa'yo? Paki-follow lamang po, Love Peak Cosmetic Manufacturing. Ayan, sa lahat ng gustong magpagawa ng sarili nilang skincare products or cosmetic products. Manufacturer po sila from Davao City na po pwede po ninyong i-rebrand sa sarili ninyo. At syempre, meron din tayong mga produkto dito na kung hindi naman po kayo ready pa na magtayo ng sarili ninyong negosyo, why not i-try ninyong mag-resell ng hiyang? Kagaya nito, lemon and green papaya lotion. Organic to. Organic po. Yan. Kagaya nito, ano to? Cleanse and Glow Purifying Toner. Yes po. Saan naman nila mabibili ito, boss? Meron kaming page, boss. Halimbawa, nasa iba't ibang probinsya sila, may mga distributors kami. Pero kung wala pa naman, boss, pwede naman sa page. Anong page? Inibitahan namin kayo mag-follow po sa Hiyang International na page sa Facebook. Pwede naman po kayo maging distributor. Okay, ano pa yung mga open na area for distributor? NCR and Visayas area like Iloilo, Bacolod, and Cebu. Ayun. Baka meron kang gustong batiin, pasalamat. Salamat po sa opportunity sa ganitong platform, boss, na ilalabas namin. Kasi alam kong marami pang andyan. Naghihintay lang ng opportunity. Ang mensahe ko lang po sa kanila, ituloy nyo lang. Okay lang. Tawirin nyo lang lahat ng pagsubok. Kung meron kayong opportunity na lumabas, dahan-dahan, hindi naman kailangan kaagad-agad. Hindi pa naman huli ang lahat. Kahit hindi sa negosyo, kahit anong gusto nyo pasukin, simulan nyo lang sa maliit na paraan, sa maliit na puhunan. Sigurado, magbabagong buhay. Lahat po na naghahanap ng opportunity, especially kung kayo po ay taga Mindanao or taga Visayas region, mag-message kayo, i-follow ninyo ang Hiyang International Corporation, ang kanilang Love Peak page para at least makapagtayo ka na ng sarili mong business. Boss Jake, maraming salamat ha. At syempre, bago tayo matapos mga boss, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. At syempre, i-follow nyo na rin po kami sa aming pong Facebook, TikTok, at Instagram account. At available na rin tayo mga boss sa Spotify. Ayan, sa lahat pa ng hindi nakasubscribe sa aming Spotify account, ilagay nyo lang po dyan RDR Talks or RDR Business Lessons. Mapapakinggan nyo na po kami sa aming pong Spotify account. At syempre mga boss, sa lahat ng may kwento ng tagumpay, kung gusto ninyong i-share yan dito sa RDR Talks, mag-message po kayo directly sa amin at malay ninyo, kayo naman ang kasunod na uupo dito sa RDR Talks. Boss Jake, muli maraming salamat at maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Susunod. Ang Pilipino may pinakamababang IQ base sa research. Below average IQ score ng mga Pilipino base sa world Hindi population. naman kailangan matalino ka talaga eh. Kailangan lang resourceful ka to look for information.
50 pesos a day for an IT student, hindi kasya yun. Pasok ako doon sa umaga sa school, trabaho sa gabi. Minsan, kakainin mo yung pride mo. Binatel mo yung limiting beliefs. Napadala ako sa iba't ibang bansa ng previous company. Mag-aral kayong mabuti, yan talaga yung magiging power nyo eh. Malaking factor ng success mo ngayon is your education. Saan ka nakapagtapos ng pag-aaral? I'm proud that I am an AMA graduate. Bakit AMA? Maganda yung binibigay na opportunity. Yung IT kasi, kailangan madali ka mag-adapt. Kailangan mabilis ka. The world is fast changing. Pag bumagsak ka, tayo ulit. If hindi mag-a-adapt ang educational system natin, the educational system itself will be broken.